Kasama po natin si Commissioner ng Bureau of Internal Revenue o BIR, Commissioner Romeo Lumagi. Good morning po, sir. Good morning, DJ Chacha at saka Manong Ted at sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Good morning po and thank you po sa pagpayag po sa panayam ngayong umaga. Sir, eto nga po, no, tuloy pa rin yung investigasyon dito sa flood control projects. Ang buwelta po ninyo ng inyong ahensya, nagsampa na kayo ng multiple criminal complaints sa mga diskaya. Dahil nga daw sa hindi nila pagbabayad ng buwis na umabot daw po ng 7.18 billion pesos. Gusto ko po muna malaman saan po galing itong total na 7.18 billion pesos, anong taon po at ano-anong mga taksang hindi nila nabayaran? Anong taon po cover nito? Ang taxable years na covered po nito ay 2018 to 2021. Ito yung paunang kaso na isinampa natin na nasimulan na rin natin na nung nakaraang taon pa ito nasimulan against sa personal income tax ng mag-asawang Diskaya at pati na rin dun sa St. Gerard Construction. May isa pa po na mabuba na mula sa St. Gerard na kasama po dito sa complaint. Sino po ito na kasama rin sa tax evasion case? Ito po yung treasurer ng St. Gerard Construction. Kasama po yan. So, yun po yung isang individual. So, of course, yung mga shareholders, kasama rin dyan sila Diskaya. Tapos, pati na rin yung treasurer na St. Gerard. Oo. Commissioner, nabanggit nyo po na last year pa nasimulan ng BIR, ito pong audit sa Diskaya companies. Ang tanong din po ng karamihan, nagsimula po kasi sila na mangontrata sa gobyerno taong 2016 pa. Nakatanggap po sila ng, in total, ang sinasabi 2016 to 2025, umabot daw po ng 205 billion pesos yung mga proyekto ng Diskaya. Kayo po ay naupo noong 2022, tama po ba, Commissioner? Opo. Tama po, noong 2022. Ang tanong lang po, hindi nyo po ba nakita nung pag-upo ninyo yung mga red flags dito po sa tax records ng Diskaya couple? Yung sa red flags po ng mga ganyan po, kasi ang government contractors po kasi ay subject to withholding tax. So pagka sinabi po natin may withholding tax, mataas po ang initial tax compliance po nito. Kaya mahirap po talaga makakita ng red flag dahil DPWH ang nagre-remit ng maraming kalakihan ng mga buwis ng mga contractors na ito. At kung titingnan natin yung industry benchmark kung magkano ba talaga ang VAT at income tax na binabayaran ng lahat ng mga contractors ay more than that ang actually nababayaran. So ngayon, kung hindi namin so based sa documents, medyo mahihirapan po talaga makakita ng red flag. Makakakita lang po tayo katulad yan kapag merong impormasyon na talagang nagkaroon ng ghost projects or nagkaroon ng mga itong substandard na dinadaya talaga nila. At yung mga impormasyon na yan ay manggagaling sa DPWH. So ngayon na nagkaroon tayo ng impormasyon na ghost projects pala ito, so sa kanila rin nanggaling kasi yung normal na sinasubmit po dito ay naka-certify po na natapos kunwari yung proyekto. So as far as all the documentations are concerned ay mukhang in order po at maglalabag tayo sa ease of doing business kung pati ba naman yun, questionin natin yung certifications na nanggagaling sa DPWH o sa kapwa government agencies. So ito, nagkataon lang meron tayong mga impormasyon at itong mga yung sa personal income tax din po nitong sila Diskaya ay natingnan na rin po natin. Oo. Sir, from 2016 to 2025, sa record po ng BIR, magkano yung in total na binayad po ng tax sa mga Diskaya? Confidential po yung total pero malaki-laki naman po dahil again na-withhold na naman po sila ng DPWH at yung DPWH nagbayad po sa atin. Oo. Yung sinasabi niyo po kanina kasi nga minsan parang nangyayari lang din yung malakihang audit sa mga ganito kalalaki na kumpanya pagka po may mga lumalabas na rin na issue. So, yung laki po ng tax liability nito pong dami ng kumpanya ng mga Diskaya, paano po kaya ito nakalusot sa radar po ng BIR? Paano po? Tinitignan niyo po ba ngayon kung nagkaroon po ba ng lapses sa monitoring? Meron din po ba kayong tinitignan na mga halimbawa individual na kasamahan dyan sa BIR kung sakali man po na baka lang po naging kasapakat nitong mga Diskaya?
titingnan po natin yan kasi titingnan din po natin kung paano ba yung naging audit process ng ginawa ng mga tumingin dito dati. Kung kumpleto naman yung documentations at nagkataon lang na falsified yung mga documents kasi again sabi ko nga kapag nagsasubmit sila ng mga documents, ito naman yung mga expenses nila at makikita mo na based sa sinubmit din sa amin dito ng certifications at mga completion and certificate ng acceptance ng mga projects coming from DPWH. Siyempre tatanggapin na ng examiner yan. So kung totoo at kung kumpleto lahat at naging maayos yung pag-audit, yun lang, kinakailangan minsan kasi kunyari sa nangyaring ito, kinakailangan you go beyond the documentations dahil nga may impormasyon na tayo na hindi totoo yung mga ginawang proyekto or substandard yung proyekto at hindi tama ang binayaran buwis pagka napatunayan na substandard or itong lalo na itong ghost projects. Mm-mm. So kapag nakita natin yan, of course sisilipin natin kung sino-sino rin yung involved kung meron man. So sa ngayon po tinitignan na talaga kung meron ngang involved. Nagsisimula na po rin yung investigasyon ninyo in-house. Tama po yan kasi ngayon although ang parang consequence yan ng pag-audit kasi in-audit ngayon natin yung mga contractors so kapag nakita natin lalo na kung mali-mali at so saka natin tatanungin yung mga nagsagawa ng audit previously kung bakit ba ganun yung naging yung ginawa nila. So depende na yan kung anong masasagot nila. Kung makikita natin na may mali talaga, may mananagot din. Mm-mm. Commissioner, enlighten us para po sa mga katulad ng kumpanya na Diskaya na bilyon po yung mga proyekto na pinapasok po sa gobyerno o nakukuha from the government. Tama po ba? Usually kapag bilyon yung kinikita, sila po kasama dun sa tinatawag na parang large taxpayer service? At ito po ay tama po ba yun? Ang mga kumpanya po ba ng Diskaya kasama sila doon? Yung mga kumpanya po ng Diskaya, kalat-kalat po So parang yung iba nandun sa regular, sa district office. Pero hindi po, iba-iba kasi yung criteria ng... may criteria po yan. Hindi ibig sabihin ng ganyan yung revenues pasok na agad sa large taxpayers. So meron pong nasa guidelines po yan. Although ngayon nagkaroon ng batas na based yung classification ng taxpayers into large, medium, small and micro based on sa revenues. Pero yung service kasi dito, specialized yung large taxpayer service ay hindi lamang tinitingnan yung revenues. Essentially, kailangan nga baguhin yung pangalan ng yung service na yan dahil hindi naman talaga tinitingnan dito yung laki ng revenues, kundi yung specialized. Like kunyari, yung excisable mga companies nandyan sa large taxpayer service yan dahil nga may highly technical siya. So kinakailangan na highly technical din ang tumitingin or yung mga conglomerate. So minsan kahit na maliit ang revenues pero parte ng isang conglomerate ay nandito rin sa large taxpayer service. Oo. So parang ang ginawa nga kasi ng mga Diskaya para makasali sila sa iba't ibang bidding, hinati-hati nila yung kumpanya nila. So hindi sila na-consider dun sa large taxpayer service kasi iba-ibang accounts yung bawat company. Parang ganun po, Commissioner. Parang ganun po. Ang dami po nilang mga kumpanya, lahat po, Saint, yan po yung pinapangalan nila except yung Alpha and Omega. Pero sa BIR, kung kahit iba-iba po yung pangalan ng company, pero still halimbawa nakita na ang apelido Diskaya, hindi po ba yun parang nagiging red flag na sa inyo na posibleng ang ginagawa lang nila yun para po hindi sila maging under nung tinatawag na large taxpayer service? Minsan po tinitingnan po rin natin yan at kung talaga maituturing, especially kung conglomerate yan ay sinasama rin po sa large taxpayer service. Lalo na kung pasok din po doon sa mga iba pang set na criteria kung paano papasok doon. Kasi ngayon po parang sa sinasabi din po kasi para sa ilan nagbabasa rin po kasi ako ng mga comments and even I myself, Commissioner, napapaisip po kami na yung ganito kalaking halaga,
kung paano nga po ito nakalusot sa BIR. Lalo pa, pagsasali sa bidding po yung mga contractors natin, kailangan po nila ng BIR tax clearance bago po sila makasali daw dun sa mga bidding ng government projects natin. Ang tanong din ng ilan, paano daw po patuloy na nakakakuha daw ng tax clearance yung mga kumpanya na konektado sa Diskaya kung totoo nga na hindi sila nagbabayad daw po ng tax kasi hinahanap daw po yun sa bidding? Yes, tama po, no? Kinakailangan talaga ng tax clearance. Pero nakakakuha po ng tax clearance kasi po ang mga kumpanya kung walang delinquent account, meaning final na yung assessment. So katulad niyan, yung minsan po kasi, especially with the case of Diskaya na hindi masyadong cooperative, ano? So kinakailangan talaga dumaan sa napakaraming proseso para maging valid yung aming assessment na ginagawa. Kasi pagka nag-issue kami ng LOA, hindi nila tatanggapin. So ang dami pang prosesong kinakailangan pagdaanan hanggang sa mauwi sa pag-i-issue ng subpoena, tapos bago mag-i-issue ng mga several assessment notices at magpo-protest pa sila, tapos magiging final. Kaya tumatagal yung proseso at habang umaandar yung proseso na yan, entitled sila sa clearance dahil wala pa naman talaga silang tinatawag na delinquent account, meaning final na yung assessment. Oo. Yes. Sige po, tuloy po. So kaya yung mga hindi lang makakakuha ng clearance kapag ka naging final na ang assessment, katulad nung isang yung 2019, yung taxable 2019, naging final na po yan. So yung isang corporation ngayon, hindi na makakakuha ng clearance yan dahil meron na kaming naging assessment na naging final. Oo. So, kailangan may finality muna galing po mismo sa main agency ng BIR para po masabi na hindi na sila po pwede? Parang ganun po yung nangyayari? Opo, ganun po yan. At matagal po yung proseso kasi niyan dahil nga sa due process, sasabihin naman nila bakit naman sila walang clearance, hindi naman sila final at pwedeng mali ang BIR sa pag-assess, kaya unfair naman sa mga taxpayers kung hindi sila makakakuha ng clearance. So kaya yan ang nagiging basehan, kailangan final na muna yung assessment at delinquent na yung account bago hindi sila makakuha ng clearance. Is that part of the procurement regulations po, COM, pati po sa BIR? Opo, ang part ng bidding process, yung again requirement na kinakailangan may clearance mula sa BIR, tax clearance. Yun nga po, kailangan ng tax clearance, pero sinasabi din po na kapag mayroong pang question doon sa tax clearance na iyan, yung isang gustong lumahok sa government bidding process, papayagan pa rin. Yun po yun? Meron pong regulasyon na gano'n, COM? Kasi hindi po namin kayang wag bigyan ng clearance kung hindi delinquent. Kasi parang kapag masabi kasi may utang ba sa gobyerno, hindi natin masasabing may utang na agad sa gobyerno kung nasa assessment stage pa at hindi pa final yung assessment. So, kung sakasakali po, what do you recommend, COM, para po makorek yang, kasi ngayon lumalabas na po, di ba, itong mga ganitong pangyayari. Ano kaya pwedeng gawin? Yan ba'y kulang po? Kayo ba dapat lamang, kaya sa inyo pong poder, kaya bang gawin to regulasyon? Paano kaya? Yan ang kailangan na pag-isipan dahil minsan kung kunyari nasa batas po kasi yan yung due process na kinakailangan talagang final na yung nagiging yung utang nga, kasi pag sinabing tax clearance, pagka wala kang tax clearance, ibig sabihin meron na talagang na-establish at final na utang ka na tax na hindi nababayaran. Kaya madi-disqualify sa bidding process. Pero yun nga ang problema dyan kapag ongoing pa yung assessment, lalo na kung hindi cooperative yung taxpayer at magtatago at hindi magpaparticipate, tumatagal talaga yung proseso dahil nga kinakailangan bigyan ng due process. Otherwise, magiging invalid yung aming assessment pag hindi namin gawin yung mga prosesong nakasaad dito sa batas. Opo. Pero di ba COM, usually sa mga pangkaraniwan po ng mga taxpayers, no, yung mga professional,
kapag nakatanggap ka ng notisya doon from BIR, sinasabi na meron kang tax deficiency, tapos hindi ka nag-comply doon sa itinakdang panahon for you to comply, automatic ina-assess ka nila, tapos meron ka agad threat ng charges, interest, etc. And mahirap, no? Mahirap sa pangkaraniwan po ng mga professionals na obligado pong magbayad ng buwis at tumugon sa mga notice ng BIR. In this case po, yun po ang kanilang paraan, hindi nila pinansin yung mga notice na ito, ganun po ang kanilang ginawa po sa mga diskaya, Com? Ganun po, kaya pero yun nga po, kaya nag-impose din po tayo ng penalties diyan at nagsubpoena rin po tayo. Kinasuhan rin po natin sila ng failure to obey subpoena. I think last year yun, nagsampa tayo ng failure to obey subpoena. So lahat po ng mga penalties ay in-impose po natin. Yun lang, talagang kinailangan lang dumaan sa proseso. Opo. So last year pa ho sila, meron na pong notice, meron na pong itong binabanggit nyo na failure to reply sa subpoena? Meron po. Nasimulan na po natin yan at kinasuhan po natin sila. So last year pa po meron silang pending case sa BIR, Com? Opo, yun nga lang po, hindi pa final yung assessment dahil hindi nasa batas din po yan na kung hindi pa namin nasampahan ng kaso na failure to obey subpoena, hindi pa kami makapagtuloy sa assessment. Okay. Sige po. So ngayon, Com, itong 7.1 plus billion na assessment po o liabilities ng mga diskaya, may areglo ba to? Meron pa ho ba itong areglo sa gobyerno? Meaning, pwede ba silang magbayad nito and then erase na ang kaso? Paano kaya, Com? Pwede, definitely. Una-una, dapat nilang bayaran ito, no? Dahil tax liabilities na po ito, hahabulin po namin lahat ng mga ari-arian nila kung hindi nila ito bayaran. Pero hiwalay pa po dyan yung kasong kriminal at kahit bayaran po nila ito ay tuloy yung kasong kriminal. Kaya bahala na po ang mag-decide na inaipasa na po natin yan sa Department of Justice at eventually kung kakatigan tayo ng DOJ sa korte, sila na po ang magde-decide dun sa criminal liability. Pero kahit ano po ang resulta ng criminal conviction nila, kung ma-convict man sila o ma-acquit sila, ay tuloy pa rin yung pagsisingil namin dun sa 7.1 billion na ito. Opo, go ahead. Yes po. Commissioner, susugan ko lang yung tanong ni Manong Ted kanina kasi yun din po yung paliwanag nyo, no, para lang di maintindihan ng tao, na hindi sila tumutugon dun po sa mga notice na pinapadala nyo sa kanila even last year. Not just for the Discayas or yung malalaking taxpayers, for ordinary Filipinos na hindi tutugon sa notisyang ipapadala ng BIR. Ano pong posibleng mangyari bukod sa mga kriminal na kaso? Pwede po ba yan halimbawa, tagal nilang hindi nagtutugon, matagal kayo nagpapadala ng letter, pinapasara yung kumpanya, pinupuntahan mismo ng BIR? Paano po ba yun? Una-una, ang isang masamang epekto niyan kapag hindi kayo tumugon sa mga assessment namin or sa mga notices namin, ay hindi nyo mapapatunayan kung ano yung mga dapat sa tingin yung tamang tax na dapat bayaran nyo. Kasi ang gagawin lang namin, dun sa based sa kung ano ang meron kami, mag-a-assess kami dahil nga hindi kayo nagbigay ng mga supporting documents at so kung ano lang ang meron na sa amin, yan ang i-assess namin. Kaya hindi sila dapat magreklamo kung malaki yan o maliit. Yan ang lalabas dyan dahil hindi nila nabigyan ng supporting or kung ano yung sa tingin nilang tama. So, pangalawa, siyempre makakasuhan sila at saka andar yung mga penalties at eventually hahabulin namin nga lahat ng mga assets at properties ng mga taxpayers na ito. Commissioner, kami po yung natutuwa na ang BIR nga po nagsampa na ng kriminal na kaso or tax evasion case laban po dito sa mga kumpanya ng Diskaya. Pero paano po ba natin aalisin sa publiko yung parang thinking ngayon na parang may butas yata sa sistema ng BIR? Kasi kapag ordinaryong taxpayer ka, 'di ba, ang bilis magpadala ng notisya, ang dami mo agad matatanggap na letter, matatakot ka agad. Pero itong mga bilyon ang proyekto, hindi agad nakita yung tax evasion case. Meron po ba tayong reformang gagawin dyan sa BIR para naman po hindi maramdaman ng mga ordinary taxpayers na parang maliit lang yata ang kinakaya ng BIR?
Opo, actually pagdating po dyan, makikita po natin na ang dami na po nating kinasuhan na mga malalaking kumpanya. And again, kasi po siguro ang magiging gagawin po natin ay mag-iisip po tayo ng paraan na makipag-coordinate pa ulit sa iba't ibang government agencies para ma-address po ito. Dahil yung mga ganyan naman po kasi mahirap makita ng BIR dahil nga po malaki na po ang wini-withhold sa kanila. So in terms of even yung benchmarking, dahil nga po subject to withholding tax ang mga government contractors, ay malaki ang kinakaltas ng DPWH na buwis sa kanila, yung pati both VAT and income tax at nire-remit dito sa BIR. Kaya malaki rin po ang tax compliance nitong mga to. Nagkakataon lang, nagkakaroon ng deficiencies dahil nga hindi nagtutugma. Wala naman pala talaga silang ginastos patungkol sa mga proyektong ito. At dyan natin makikita na yun, kapag based on documentations, mahirap makita ng BIR. Kinakailangan talaga ng coordination sa mga iba't ibang ahensya at impormasyon na ibibigay sa atin. And ang BIR naman, handa naman yan kapag kami dito, kapag nakakuha kami ng impormasyon na may mga anomalya dyan, ay handa naman nating imbestigahan ulit lahat yan. Sige po. So, 2018 to 2021 po ito, no, na mga tax deficiency years ng mga diskaya. At kayo kaninyo nag-iimbestiga na kung meron ba hong mga nagkulang dito na mga examiner o mga regional offices po. Okay, so kung meron ba kayong timetable doon para magkaalaman? Talaga bang above board ito o meron nakipagsabwata sa mga diskaya kung bakit sila nagpatuloy ng operasyon kahit na hindi nagbabayad ng buwis? Sa timeline na siguro kasi again, nakadepende tayo sa mga sagot ng mga sinulatan natin na mga iba't ibang ahensya. Hopefully, mahirap magbigay ng timeline kasi hindi lang nakasalalay sa amin yung trabaho. And kaya nagko-coordinate din tayo sa ICI dahil baka naman mas maganda yung submission ng mga dokumento doon at impormasyon doon. At willing naman silang ibigay sa amin yung mga nakikita nila at yung mga nasasubmit doon ng mga documentations. Opo. Sa loob po mismo ng Bureau, I'm referring to your organization. Kasi di ba ho, sir, sabi nga ni Presidente, lifestyle check. Alam niyo ho yun kasi siguro ho, hindi naman may tatanggi di ba yung mga bulong-bulungan din na sa Bureau ay meron din pong mga, alam niyo na, yung mga iba ho ang ginagawa naman. Kumbaga lihis doon sa inyo pong direksyon. Meron ho ba kayong informasyon doon concerning po sa mga diskaya at ito nga po, itong usapin po ng mga malalaking umano'y nakakalusot? Opo, actually patuloy po tayo sa dahil parte po ng ating programa nung umupo po tayo yung integrity and professionalism of the institution and employees. Kaya nga po nung pag-upo natin, ang dami na po nating na disiplina. May marami po tayong mga sinuspend at mga tinanggal din po na mga empleyado natin dahil alam po naman natin yan. Kaya patuloy din ang paglilinis din natin sa ating hanay at kaya po nakukuha rin naman natin ang tiwala hopefully ng mga taxpayers at yung mga tax practitioners. Wala po tayong sasantuhin din dito, titingnan po natin lahat. Hindi lamang po dito sa BIR, pati rin po yung mga ibang personalities involved. Opo. Sige po. Sir, yung pong interview sa inyo, meron kayong binabanggit that you are also conducting lifestyle checks on various personalities involved. Pati mga politicians po, sir? Dito kasama po ito, sir? Kasama po lahat sa titingnan natin dahil wala po tayong lahat titingnan po natin na sisimula po natin dito sa involved. Kaya nga po sa mga nagtatanong na nung nagsinampahan natin ng diskaya, bakit daw diskaya lang? Syempre, ito lang yung una kaya nga po sinabi natin, paunang kaso pa lang po ito at may mga pinagdadaanan lang na proseso pero nakatutok po talaga tayo dito. Hopefully, marami pong magawa as soon as possible. Opo, sige sir. So sir, when you say personalities involving politicians, sorry sir, pati mga congressman? Isasama po natin lahat po, titingnan po natin. Opo. Sige po, so salamat nga na marami. Ito pong IM Construction na pag-aari ni Robert Imperio, meron na ho kayong update kaya dito? Paano po kaya, Com?
Yung update po sa specific, hindi ko pa po nakikita yung details, pero patuloy po yung pagsulat po namin. Kahit nga po ako personally nag-follow up ako doon sa mga iba't ibang agencies para sigurado makuha natin agad at the earliest possible time yung mga documentations na kinakailangan natin. Sige po. So, dito po sa mga diskaya, ano po ang proseso po ninyo para masiguro na meron pa tayong makukuha, meron pa tayong ma-recover na pambayad sa kanilang utang sa BIR? Ang gagawin po namin, nasusulat po kami again sa lahat ng mga bangko, lahat ng mga properties sila. Hahabulin po natin yung mga ari-arian po ng kung hindi po nila babayaran, kasi kung magbayad naman sila, edi wala na po tayong kinakailangan pang gawin. Pero kung hindi nila bayaran yan, we will go after all their properties and assets. So separate po doon sa freeze order ng AMLAC, ano ba tawag doon sa legal garnishment ng kanila pong properties or deposits? Opo, i-garnish po natin na ang mga deposits nila, kasi ang freeze order lang ng AMLAC kasi fini-freeze lang po yan at subsequently mag-a-apply sila ng forfeiture. Pero kung hindi nila mapatunayan na ill-gotten yan, kasi yan na po ang ang mandato, patunayan na ill-gotten yan para ma-confiscate nila yung mga ari-arian na yan. Assuming na hindi nila mapatunayan yan, kailangan nilang i-release yan. Pero ang gagawin natin ay mag-i-intervene tayo doon para kahit na hindi nila mapatunayan kung ano man ang mangyari doon, hindi pa rin yan ma-release dahil kukunin ng BIR para pambayad sa buwis po. Opo. Yung SunWest po, sir. Kasi yun, yung grabe din po ang yung kanilang assets ngayon vis-a-vis dito po sa kanila pong mga proyekto rin po nakuha sa gobyerno. Meron na hubad din kayong assessment sa kanila? Ongoing rin po yung I believe kasama po talaga yung SunWest. Opo. So siguro po meron ba kayo, kasi kung itong si Secretary Vince linggo-linggo may update din, kailan po inyong next update kung mamarapatin po ninyo dito po sa mga nakaabang sa susunod na po after the Discayas? Hindi po natin masabi yung update dahil nga po ang hirap po talaga magbigay ng timeline dahil sa mga hindi po nakasalalay lang sa trabaho namin yung pag-assess po. Opo. Yes sir. We understand. Sige, so kung sakali po, tatawag kami ulit, para napapakinggan din po ng ating mga kababayan ang inyo pong paliwanag and yung pong pagbibigyan nyo ng report sa amin. Kasi malaking bagay po ito para din po mabura natin yung mga agam-agam at kung anong mga espekulasyon po ng iba. Commissioner. Opo, makakaasa po kayo. Basta yan po ang ginagarantiya natin na ang BIR po ay talagang titingnan ng ang anggulo ng mga tax evasions at yung mga hindi nabayarang buwis dito sa mga issues na kinakaharap natin ngayon. Sige sir, salamat po na marami. Thank you po, at mabuhay po ang inyong hanay. Thank you very much po. Maraming salamat po, Manong Ted at DJ Chacha. Thank you po. Si Commissioner Romeo Lumagi, ang pinuno po ng Bureau of Internal Revenue. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!